guys, panibagong item na naman yung ating i-review. Hindi masasayang yung oras nyo guys kasi i-detail ko dito. I-share ko sa inyo yung naging experience ko nung ginamit ko to. At nag-drain test din tayo. Ginamit ko muna yung power bank hanggang malobat and then chinyarge ko hanggang ma-full charge. Tapos nag-drain test tayo gamit yung cellphone na 5000 mAh. So quick review muna tayo. Ang brand nito ay Rapo M20-102. Buksan na agad natin. Ito yung cable. Medyo makapal naman siya guys. At ito na din yung ginamit ko, fast charging. Malalaman nyo kung ilang oras ko na full charge yung power bank nung ito yung ginamit kong pang charge. So ito yung power bank. Yung capacity nito guys 20,000 mAh. At masasabi ko na maganda to guys, fast charging din. Puntahan muna natin yung weight, kung gaano ba to kabigat. Wala naka-indicate dyan sa likod. So nandito yan sa box. Yan guys, nakikita nyo dyan, 433 grams. Halos kalahating kilo na, di ba? So, yung ports niya guys, dalawa. Pwede dito mag charge ng sabay. Dual USB output. Yan. Yung input, tatlo. So maganda to kasi kapag halimbawa hindi na gumagana yung kung alin man dito, kung micro USB man yan or type C, meron pa tayong option, di ba? Ito yung pang iPhone, type C, micro USB. At ang isa sa nagustuhan ko dito guys, yan, di ba? Makikita yung actual na laman ng power bank kasi yung percent talaga yung makikita mo dyan. Hindi siya indicator lights. Ito talaga, kung ilan talaga yung laman ng power bank, yung capacity, makikita mo. So, pwede mo nang i-charge siya. Kung halimbawa, 15% pa lang gusto mo nang i-charge para hindi ma-drain, mas okay. Diba? Kasi makikita mo dyan yung capacity talaga ng power bank. Yung about naman sa length nito, nasa 6 inches. Kasi mahaba ng konti yung cellphone ko dito. 6.5 yun. Yung sa likod niya. Yan. Ang ganda guys ang pagkakagawa niya, diba? So, hindi mo sasabing fake ito, yung ganito kasi unang-una mabigat. Tapos talaga yung mahalata mo naman yung pagkakagawa. Hindi tulad ng mga nabibili sa bangketa na pag hinulog mo lang, mababasag agad. So, talaga maganda. Ngayon, ano ba yung battery cells na ginamit dito? So, ang nakalagay dito guys, ang ginamit dito ay li-polymer battery cells. Okay naman yun, yung li-polymer. Yun lang, kapag ang ano lang sa li-polymer na battery, kapag lumobo na, dapat hindi na gamitin. Tapo na sa tamang tapunan kasi sumasabog yun eh. Pag li-polymer. Tapos ipapakita ko na sa inyo yung naging drain test na ginawa ko. Eto. Yan. Diba guys? Sinulat ko dito para ma-share sa inyo. Rapo power bank 20,000 mAh. Drain test gamit yung Oppo A92 na may capacity na 5,000 mAh. From 100% to 69%, yung cellphone ko nun 9% hanggang 100%. Ngayon, hanggang malobat naman yun yung cellphone ko. 69% yung power bank. Nabawasan siya, naging 52% na lang. Yung cellphone ko nun 33%, chinyarge ko hanggang 77%.
Then hanggang ginamit ko naman, chinyarge ko naman siya sa power bank na 52% yung capacity hanggang naging 25%. Nag-charge ako noon, cellphone ko ay 8% hanggang 80%. Yan, baka itanong nyo, ba't hindi ko sinasagad na 100%? Kasi ako guys, hindi ko sinasana yung cellphone na i-charge na laging 100%. Yung charging ko niyan sa cellphone ko ay 30 to 90 or mini-maintain ko nga siya 80 to 40%. Kasi yung advisable na sinasabi ng mga expert para tumagal yung battery ng cellphone. So, pwede nyo i-research kasi ako yun yung ginagawa ko at parang hindi nagbabago yung capacity ng cellphone ko. Tagal pa rin malowbat. So, dito na tayo sa power bank, 25% hanggang sa naging 4% na lang siya. Yung cellphone ko, 20% hanggang 66%. So, hindi ko na yung guys dinrain yung power bank na hanggang masiro. Baka kasi masira. Kasi may power bank kasi na kapag na-drain mo talaga, hindi na na-charge. Ngayon, kung itatanong nyo yung ganitong nagawa kong drain test, kung sulit ba yung power bank, sulit na siya guys. Kasi 20,000 mAh yan. Pag kinuha mo yan yung 70% or 80% man yan, sa tingin ko ganun din yung kalalabasan yan. Kasi ang power bank guys, hindi naman yan talaga actual na kapag sinabing 20,000 mAh, 20,000 na nga, di ba, yung capacity. Mayroon kasi ang, di ba, ang battery nito 3.7 volts lang yan. May pyesa yan sa loob, may board. Para makapag-charge siya ng cellphone, kailangan taasan mo na yung voltahe nito. Kaya yung output nito ay 5 volts. Kasi may pyesa na kino-convert yung volts ng battery para mapataas. So doon pa lang mayroon ng loss, di ba? May nababawas na talaga. So kung halimbawa 20,000 mAh, pag ginawa mo yung 70% noon, ganun yung capacity talaga niya. Capacity talaga ng power bank. Or 80%. Depende sa ginamit na cell. Kung original ba yun, di ba? So, solid na siya guys. Na kapag tinotal mo to, siguro yung 2 beses hanggang 100%. Yung pangatlo, baka hindi na mapuno. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung na-share ko sa inyo about dito sa Rapo power bank. Okay siya guys. Maganda. Mukhang mamahalin nga yung niya, itsura niya. Patong mo lang dyan, mag-charge ka na, diba? Mukhang mamahalin. Lalagay ko na lang sa description o kaya sa comment yung link na pinagbilhan ko nito. Kung interested kayo, pwede kayo mag-comment sa video. Thank you guys sa inyong panonood.